ang nakaraan sa tadhana. Mula sa mga selos at away bata, nadala na ng magkakapatid na Carillo ang gulo sa kanilang pamilya hanggang sa pagtanda. Kayo lahat yan! Hindi ko alam kung bakit pati kayo! O tumutulayan! Bagayan! Ginamitan ng tirso na yan ng drugs sina mama at papa. Kaya yun din yung gagawin ko. Ko, anong ginagawa mo dyan? Sa'yo ba to? Legally, si Tirso na ang may-ari ng bahay at lupa ng magulang niyo. Pero pwede pa natin siyang gawa ng paraan para mapaghati-hatian ninyong tatlong magkakapatid. Naku, Bunso, maraming salamat. Thank you din, ate. Napaikot mo si Tirso, ah. Napaikot? O, edi sige. Magsubo ka sa boyfriend mong lumpo. Anong sabi mo? Akala ko, kapatid na ang turing mo sa akin. Saktan mo na ako! Naitin mo na ako, pero wag mo itadama yung mga mahal ko sa buhay! Masaktan? Ha? Sige! O, ayan! Ayan! Sige! Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Yan yung kakain mo! Saktan ako! Umayos kayo! Magkakapatid kayo, huwag kayong mag-away! Napalayas ka sa bahay namin! Pablo, wag! Ikaw! Sige! Sige! Ako na naman ang kaya mo eh! Sige, tuloy mo! Ano ka ba? Tuloy mo! Ha? Kayang-kaya mo lang isang lumpo! Wala kang kwenta! Alam mo kung sino totoong mahina dito? Kayo! Dahil wala naman kayo ibang alam gawin, kundi saktan ako. Kayong dalawa! Buhay mo nagtitiis ako sa inyo. Dahil gusto mo magkaroon ng masayang pamilya. Ma. Tama na! Ma. Ma! Ma, ano yan sa'yo, ma? Ma! Ma. Ma. Ma! Ma. 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 Ma! Ate! Ate, tumawag ka ng tulong! Ma. 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 Tabi! Ngayon dahil sa awayan sa minanang bahay at lupa, pati ba naman ang buhay ng kanilang ina ay malalagay sa alanganin? Sundan natin ang part 2 ng tadhana. Ma. Sorry. Sorry na dahil pati kayo nadadamay pa sa gulo namin eh. Kasalanan ko rin. Kasalanan din ng papa mo. Kundangan kasi kung inayos lang namin ito dati, hindi aabot sa ganitong gulong to eh. Akala ko kasi kusang mawawala yung pagtatampo ng mga kapatid mo sa'yo. Akala ko tama yung hindi pinag-uusapan ng problema. Pero ayun, mali ako. Baka wala naman talaga akong karapatan sa pamilyang to, ma. Ah, kahit hindi ka galing sa amin ng papa mo, anak kita. Anak ka namin ng papa mo. Kaya may karapatan ka sa lahat ng iniwan ng papa mo, ha? Parte ka ng pamilyang ito. Salamat, ma. Sa totoo lang, kaya ko naman gawin lahat basta matanggap lang nila ako eh. Hirap ba yun, ma? Gusto ko lang naman magkaroon ng totoong kuya, ng totoong kapatid, ng totoong ate. Gusto ko lang naman magkaroon ng masayang pamilya. Yan din naman ang dasal ko, anak. Alam mo, iniisip ko, meron pa rin naman kahit konting pag-unawa ang mga kapatid mo sa'yo. Kasi alam mo yan si Daisy, matapang lang yan, ha? Pero pusong mamon yan. Lalo na pagdating kay Pablo. Tatandaan ko nga dati, ma, pag kalaro ko si Kuya Pablo, grabe magselo si ate. Yung ate mo lang naman, yun yung laging ayaw na may bago eh. Alam mo, nung dumating ka sa amin, parang natakot yata siya kasi niisip niya magbabago ang tingin namin ng
papa mo sa kanya. Baka magbago yung pagtingin ni Pablo sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko alam bakit. Bakit ang gulo-gulo na ngayon ang sitwasyon? Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Sana nandito si Sixto para tulungan niya akong magawa ng paraan itong problemang to. Sana mangyari yun na bago man lang ako mawala. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, wala nang magandang naidulot sa atin yung Tirso na yan. Ano kaya pwede natin gawin para mabago yung sitwasyon? Si Mama. Ulahin ko kaya si Mama. Total, mas malakas ka naman doon kaysa sa akin eh. Ate, hindi natin dami si Mama rito. Pablo, hindi natin siya dinadami. Kailangan lang natin ng tulong niya. Bakit naman naman nangyari kay Mama? Marami pang iniisip yun. Baka matay lang ni Papa. Pwede ba huwag natin siya idamit dito sa away natin kay Tirso? Ano ko sinasabi mo? Sa akin lang naman. Ate, let's act our age. Hindi na tayo bata. Para tayong bata nag-away-away dito. Teka nga. Kinakambihan mo ba si Tirso? Wala akong kinakambihan dito. Ang iniisip ko rito, Mama, Ang sabihin mo, iniisip mo yung sarili mo. Palibhasa mayaman ka na eh. So ano, ha? Ngayon ako na lang, ha? Ako na lang maghahabol sa lupa. sabi ko may problema tayo sa titol, sa hatian sa lupa. Sa korte tayo lumapit. Umapela tayo. Hindi yung ganito na nai-stress mo si Mama. Wala na nga akong panahon sa mga korte-korte na yan. Kailangan ko ng pera ngayon. Kaya sabi mo nga ako, ano? Bakit parang kapos na kapos ka sa pera? Ano bang pera? Tao po, Miss Daisy Carino. Ay, Delivery po. ay, salamat. Papirma na lang po. Dito? Opo. Salamat. Po. Nakausap na namin ulit ni Tirso ang abogado tungkol sa lupa. Hindi na itutuloy ni Tirso ang paghahati. Bakit naman gano'n? Pumayag kayo? Parang hindi naman ho yata tama yun. Gaya na sinabi ko dati, Daisy, hindi ba? Nakuha na ninyo yung parte ninyo sa palayan. Abay, kung tutuusin, mas malaki yung kaysa maiiwan dito kay Tirso. Pero mama, tagal nang naibigay sa amin yung party namin dun eh. Nabenta ko na nga yung iba dun. Nabenta? Ate, hindi mo pa kasi sabihin kay Mama Pablo, manahimik ka. Ang pinaglalaban ko dito yung karapatan natin. Di ba? Ikaw na nga nagsabi. Hindi lang naman tutungkol sa pere. Ma, bakit naman ganun? Hindi mo ba kayo naawa sa amin ni Pablo? Bakit lagi si Tirso na lang yung lagi niyong kinakampihan? Ate, hindi totoo yan. Hating kapatid ang ginawa namin ng papa mo. Wala kami nakitang lamangan dyan. Bakit ikaw, Pablo, may problema ka ba sa nakuha mong lupa?
Wow! So ako na lang pala yung may problema dito. May nalalaman ka pang karapatan-karapatan, yung pala ilalaglag mo lang din ako. Ate, tama na. Ikaw na naman eh. Masyado kang pumapapil. Ano? Masaya ka na ba? Ate! Nakuha mo ang gusto mo? Pwede ba? Tama na. Kumakampi ka na rin dito? Eh di sige. Ako ng kontrabida. Ako ng masama, ako ng sakim. Pero ikaw, Pablo, masyado kang balimbing. At ikaw, masyado kang paawa. Bahala nga kayo siya. Sakit pa kayo. May pera nga ako at babayaran ko kayo. Eh, kunting oras lang naman ang hinihingi ko. Basta huwag kayo lalapit sa asawa ko, ha? Naku, magkakagulo-gulo talaga tayo. Wala akong magagawa kung ayaw nilang maniwala. Pero sabihin mo sa kanila, matuto silang maghintay. Hindi! Nasa Manila lang ako. Hindi ko kayo tinataguan. Busy lang talaga ako. Marami akong ginagawa, kaya hindi ko kayo mapuntahan. Manila pala. Kailan pa nalipat sa probinsyang capital ng bansa? Paano niyo ako nahanap dito? Tapusin na natin itong usapan natin, Daisy. Magbabayad ka ba o hindi? Minda, magbabayad ako. Oh? Eh, oras lang ang hinihingi ko. Konting panahon lang. Eh, alam mo naman na pareho lang tayong biktima dito, di ba? Wow! Biktima daw, guys. Biktima pala. Eh, di totohanin natin ang pagiging biktima mo. Di ba? Minda, Biktima, di ba? may dala kang barel. Pag-usapan natin to ng maayos. Wag! Tiso! Tiso! Tulong! Nabaril yung anak ko! Tulong! Lakas mo ang loob mo. Lumabang ka. Tirso, hindi ko kaya na mawala ka. Pahinga na ako kayo sa bahay. Narinig niyo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Maayos na ho yung kalagayan ni Tirso. Eh, bakit hindi siya gumigising? Naman, huwag na ho kayo mag-isip kasi ng kung ano-ano. Masama ako yun sa inyo eh. Sige na ho, hatid na ho kita sa bahay, tapos babalik na ako dito. Ako magbabantay kay Tirso. Hindi. Hindi ako aalis. Gusto ko nandito ako pag gumising siya. Ano ba ang nangyari? Sino ba yung mga taong yun? Si Ate Daisy ho kasi. Na-scam ho siya eh. Kaya ngayon, hinahabol siya ng mga kasama niya sa networking dati para ibalik yung perang binigay nila. Isang araw nga ako, may nagpadalang patay na pusa sa bahay sa kanya. Gusto ko man siyang tulungan pero napakalaking pera yung kailangan niya. Mahal? Tita, ano ba nangyari? Tita, ano ba nangyari? Mahal? Kuya, ano ba sabi ng doktor? Mahal! Mahal, gumising ko naman. Nandito na ako.
Nina! Mahal! Mahal, nandito na ako, mahal. Nandito ka lang pala. Naaresto na yung mga taong bumaril kay Tirso. Bukas, pumunta ka ng presinto daw. Kailangan mo magbigay ng statement para umusad ang kaso. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema ka? Akala ko kasi kaya ko yung problema ko. Akala ko kaya ko masolusyonan, pero wala eh. Sinubukan ko po lahat. Ginawan ko ng paraan, pero hindi talaga. Mayo ko kung malaman ng asawa ko nung natatakot ako. Bakit ka naman matatakot? Nandito naman si Mama. Akala ko kaya ko yung problema ko. Akala ko kaya kong maresolba ng hindi tumihingi ng tulong ninyo. Kasi di ba noon pa man, lagi sinasabi ni Papa, dapat malakas ako. Dapat malakas ako kasi ako yung panganay. Bawal akong umiyak kapag nadapa ako. Bawal akong humingi ng tulong sa assignment. Bawal akong maging tanga. Bawal akong maging mahina. Pero Ma, tingnan mo ako ngayon. Bakit ako ganito? Bakit ganito? I'm sorry. I'm sorry, Ma. Hindi ko kaya lagi maging malakas. Hindi ko pala kaya. Tawarin mo ko, anak. Kasi hindi ko alam na ganyan pala kabigat ang dinadala mo. Naging mahigpit kami ng papa mo kasi inisip namin na ikaw magpapalit sa amin kapag wala na kami. Gusto namin na maging malakas ka, na maging matapang ka. Pero alam mo, okay din naman na maging mahina. Okay din naman na mawalan ng lakas ng loob. Okay din ang umiyak. Kasi nandito kami para sa'yo. Kami ng mga kapatid mo. Kasi ang pamilya nagtutulungan. Hindi nag-iiwanan. Katulad ng ginawa ni Tirso para sa'yo. Ama, kamusta pa si Tirso? Di mo na kaya, ika'y kumapit, manalig, patuloy umibig. Tadhana'y nasa palad mo. Tirso. Nahuli na ba yung gumawa sa atin nun? Okay na lahat. Nakausap ko na rin yung mga kailangan kong bayaran. Naiintindihan na nila ako. At napagkasunduan namin na idedemanda namin yung nang-scam sa amin. Tirso, sorry ha. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi mo ako naligtas, hindi naman ito mangyayari sa'yo eh. Ate. Ate, magkapatid tayo. At kahit anong mangyari, tulungan kita. Hindi mo talagang patawarin mo sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Ate, hindi mo na kailangan humingi ng tawad.
Mahal? Tirso? Mahal? Pablo, kumawag ka ng nurse. Nurse! Mahal? 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 Mahal, please. Mahal. Mahal, kaya mo yan. Nagkaroon ng komplikasyon ang sugat na tinamo ni Tirso. Kung kailan naman tila nagkakaayos na ang magkakapatid, si Tirso naman ba ang malalagay sa panganib? Manalig ka sa Panginoon. Hindi niya pababayaan si Tirso. Marami ba siyang gagawin para sa mundo? Para sa atin. Carol. Gusto ko sana humingi ng sorry sa'yo sa mga nagawa ko sa'yo tsaka kay Tirso. Alam ko may sama ka ng loob sa akin. Ate, napatawad ka na ni Tirso. Kaya wala akong karapatan magtanim ng sama ng loob sa'yo. Ang galing, no? Si Tirso yung may kapansanan, pero para sa ating lahat, siya yung pinakabuo. Siya yung walang kulang. Siya na nga yung hindi nakakalakad, pero siya yung handang tumayo para sa mga mahal niya sa buhay. Kaya yan ang rason para hindi pa siya dapat mawala sa atin. Marami pa tayong matututunan sa kanya. At sa sakit para bang di mo na kaya. Ika'y kumapit, manali, patuloy mangarap. Tadhana'y nasa palad mo. Huwag kang susuko. Yan. Ano, kape? Ma, tubig lang po. O, sige. Ay. Sayang pa naman to, oh. Kunti na lang. Sayang naman kasi. Sige na, anak. Hiya mo mamaya. Ito yung paborito ko. Promise yan, Ma. Oo naman. Basta ubusin mo. Ayun sila. Oh, ay, naku Pablo, pasensya ka na ha. Hindi ka namin maihahatid sa airport. Okay lang yun. Importante ho, nandito ho kayo. Mas kailangan kayo ni Tirso. Ama, huwag na kayo mag-alala dito kay Pablo. Akong bahala dyan. Paano, Tirso? Pagaling ka, ha? Palakas ka. Ang galing naman na ako, ate. Itong si Mama lang naman, ayaw kong payagan pumasok sa trabaho. Sa Tirso, ha? Alam ko, ilang beses mo na akong pinatawad. Pero gusto ko pa rin humingi ng sorry sa'yo sa lahat ng mga nagawa ko. Tsaka salamat kasi kahit napasaway akong ate, tinanggap mo pa rin ako bilang kapatid mo. At niligtas mo ang buhay ko. Salamat, ha? Ate, mahal ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ko kay Mama at kay Kuya Pablo. At kahit ano naman mangyari, hindi naman magbabago na pamilya ko pa rin kayo eh. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Maraming salamat sa inyo. Ang buhay mo'y magtinignig. Oh, okay ka lang? Mahal, ano nangyayari sa'yo? Sensya na. Hindi pa kasi ako nasasabi sa'yo eh. Ano yun?
Dumating din ang panahon na nabuo muli ang pamilyang minsang winasak ng inggit at kasakiman. Kung minsan talaga, nakabubulag ang kinang na mga material na bagay. Hindi tuloy natin nakikita ang mga nasa harap lang natin, ang mga bagay na pinakamahalaga sa lahat at hindi nabibili ng pera. Ano ba naman kasi kayo? Bakit na lang hindi na lang ninyo sabihin kung babae o lalaki? Ma naman, ito ang uso ngayon. Tsaka para meron din tayo pa-effect. Di ba, mahal? Oo naman. Tsaka tita, para daw po hindi sayang pagpunta ng mga bisita niya ngayon. Bisita? May dadating na ibang bisita? Bakit naman hindi kayo nagsasabi? Sana, nakahanda ako ng iba pang mga pagkain. Sus, kayo talaga. Surprise! Ate! Ay, Mama! Kami lang to! Ay, nako, kayo talaga, ha? Bakit naman kayo ganyan? Nanggugulat kayo. Sabi ko kasi sa kanila, ma, huwag na nasabihin sa'yo para naman surprise na rin namin kayo, di ba? Alam mo naman to si Bunso, ma. Mahilig sa mga sorpresa na ganyan. Tsaka, eto, sorpresa ko para kay Baby. Uy! Ay, pero mamaya nyo na buksan, Baby, ha? Pangmayaman yan. Oh, teka. Ano na? Yan pang inaantay natin. Simulan na natin to para malaman natin kung babae din. Wag yan. Ayoko. Ay, babae Dapat ako. lalaki. Dapat ang balon dito. Ano ba ipapangalan natin sa... Ano ba ipapangalan natin sa baby nyo? Ganto na pag-usapan namin. Kapag babae, papangalan natin kay Lola. Emma. At syempre naman, kapag lalaki, si Papa Sixto. Pag babae yan, dapat kasi ganda ng tita niya. Ano naman? Ay, kasi guwapo naman dito. Alaman natin ngayon. Sige. Pag lalaki. Excited na ako. Team girl! Meron ba tayong baby, Emma? Kuya, Ay, naku! Sige na, papayag na ako kasi guwapo lang dito. Teka. Mag-picture muna tayo, ha? Picture tayo, hindi pwede walang picture. Ayun. Ayan. O sige, ako na. sama natin si Baby Sixto. Halika na. O yung Yan, team boy! Game. Baby boy! Ayan. 1, 2. One more. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na ginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Kapit ka lang.